Wala daw silang ginawang Oo, naniniwala kami walang ginawa ang Congress. Walang ginawang mabuti, hindi walang ginawang masama. Lahat ng ginawa nyo puros kabulastugan. Lahat ng ginawa nyo puros kabalbalan. Lahat ng ginawa nyo puros pasakit sa taong bayang mga hayop kayo. So wala daw silang ginagawang masama doon sa impeachment na yan. Gago, 1, 2, 3, 4, 4, putang ina nyo. Di ba, 4 na impeachment yung ipinasa nyo? Ano tawag doon? Di ba, 4th articles of impeachment? Anong tawag doon? Pukinanginan nyo, itong mga gunggong na ito, magagalit sila sa Supreme Court dahil sa desisyon. Tapos magpapile sila ng motion sa Supreme Court din. Putang ina nyo. Akala nyo pakikinggan kayo matapos nyo silang sira-siraan, yurak-yurakan, putragis kayo. Ang gagawin ninyo, magsusumbong din kayo sa kanila din. Hindi ba? Bakit kayo lumalapit sa Supreme Court, mga putang ina ninyo? Kaya kayo lumalapit sa Supreme Court, mga hayop kayo, kasi alam nyo na ang Supreme Court ang pinakamakapangyarihang korte sa Pilipinas. Ina-acknowledge nyo din ang Supreme Court. That is why nandiyan kayo nagsisisigaw ngayon. So dapat yung Supreme Court, nire-respeto ninyo. Dapat yung Supreme Court, inaano ninyo, nililigawan ninyo. Paano kayong sasagutin ng nililigawan ninyo kung putang ina sinisiraan nyo siya? Sinasabi nyo sa nililigawan nyo, mabaho yung putok niya, may halitosis siya, amoy patay na daga yung bunganga niya. Paano ka sasagutin yan, hindi ba? Mantakin mo, kini-question nyo yung authority ng Supreme Court, tapos ngayon sumatakbo kayo sa Supreme Court. Putang ina nyo, ba't hindi nyo dalhin yan sa Kangaroo Court? Abay, mga gunggong pala talaga kayo pakinggan natin itong mga sasabihin ng mga hayop na ito. Nang inihain sa Korte Suprema para iapila ang desisyon nito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang giit nila, walang nalabag ang Kamara sa paghahain ng reklamo para sa Vice Presidente. Utangin nyo, kung wala kayong nalabag, edi sana nanalo kayo. Kung wala kayong nalabag, edi sana na impeach siya si BP. Utangin nyo, mas magaling pa kayo, hindi nga kayo mga abogado Ito lang abogado rito, yung nakasalamin na kulot-kulot ang buhok na feeling niya ang ganda-ganda niya para siyang prinsesa. Prinsesa ng kadiliman yata itong hayop na ito. So ngayon, tangina yan. Yan yung mga kabalbalan nila. Wala daw silang ginawang naniniwala kami walang ginawa ang Congress. Walang ginawang mabuti, hindi walang ginawang masama. Lahat ng ginawa nyo puros kabulastugan. Lahat ng ginawa nyo puros kabalbalan. Lahat ng ginawa nyo puros pasakit sa taong bayang mga hayop kayo. So wala daw silang ginagawang masama doon sa impeachment na yan. Gago, 1, 2, 3, 4, 4, putang ina nyo. Di ba, 4 na impeachment yung ipinasa nyo? Ano tawag doon? Di ba, 4th articles of impeachment, anong tawag doon? Di ibig sabihin, kaya nga pang-4 yung kinuha nyo dahil meron ng unang 2. Unang 3. Yun ang matindi. So, 1-year bar rule, kayo gumawa niyan, mga ulul kayo. Kayo gumawa ng batas na yan, tapos ngayon, nung ininterpret, nung karapat-dapat na nag-i-interpret, galit na galit kayo. Ang masaklap noon, bago kayo nagpasa ng mga mosyon, inaway nyo muna yung pagpapasahan nyo ng mosyon. Hindi ba? So, ano sa tingin ninyo yung mosyon nyo? Tupagin ba yan? Hindi ba? Anak ng tinapay, sige, diretso. Para sa iba pang detalye, makakausap po natin live mula po sa Maynila si Camille Samonte. Camille, sino nga bang naghain ng panibagong mosyon? Party List Representative Rene Co. Kasama nila si Makabayan President Liza Maza at bagong Alyansa Makabayan Chairperson Teodoro Casino. Kasama rin bilang intervenor sina dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas at Kabataan Party List Representative Raul Manuel na nag-endorso noon ng ikalawang impeachment complaint. Nag-endorso ng ikalawa? Taginan nyo. Anong hindi mali doon? Nag-endorso ng una si Franz Castro.
Nag-endorso ng pangalawa si Raul Manuel. Noon pa lang pinagtatawanan na kayo eh. Noon pa lang, nung ginagawa niya, kasi nga alam nila mahina naman talaga yung kanilang laban, ebidensya kay VP Sara. Kaya ang ginawa nitong mga ulaga na ito, nag-ingay, nagpasa yung isa, putangin na nyo, wala kasi kayong GC. Nagpasa yung isa, pasikat din yung isa, gusto rin maging senador nung isa. So nagpasa sila 3, actually 4 na impeachment complaint. Si Raul Manuel yung nagbigay nung pangalawa. Imagine, nung una pa lang pinagtatawan na kayo, sabi, tanga, one year bar rule, pasa kayo ng pasa. Isa lang dyan ang didinggin. Isa lang, dapat yung first lang, yung articles of impeachment na unang ipinasa kung sino man, kung si, ano man nang nagpasa niyan, si Franz Castro. Yun ang dapat na inendorso sa sa Kamara, inendorso sa Secretary General, dinala sa Department of sa Commission on Justice. Tapos tinakil nyo dyan sa plenaryo and then inimpeach nyo. Yung una sana, hindi yung pangalawa, hindi yung pangatlo. Oo, kasi nga ang rule ng impeachment, lalo na pagka-impeachment, pagka may ipinasa, dapat inaasikaso. Kasi nga, ganyan ang gagawin ng mga putang ina. Iniiwasan nga natin na mag-pile up yung impeachment kasi kapag hindi natin iniwasan na or kapag hindi natin nilagyan ng guideline na 1 year bar rule, hindi na magtatrabaho mga putanginan yan. Lahat ng kalaban nila ipai-impeach na nila. Kapag galit sila sa presidente, araw-araw nilang ipai-impeach yan. Hanggang sa hindi i-discuss. Hanggang sa mabwisit na i-discuss. Pagkatapos nun, mag-impeachment na naman. Ganun ang gagawin. Kaya nga nilagyan ng 1 year bar rule. Di ba nga sabi ko nga sa inyo, nag-file ang Duterte Youth ng impeachment kay Marcos. Ano na nangyari? Hindi ba? May nag-file ba ng banibagong impeachment kay Marcos? Wala. Bakit? Kasi nga, yung isang i-file ng Duterte Youth, pagka inupuan na yon ng Kongreso, hindi ka na ulit pwedeng mag-file ng pangalawang articles of impeachment. Sa susunod na taon na ulit, nag-expire na yung unang i-file mo. Ito gago eh. Hindi pa nag-expire yung una. Nagpasa na ng pangalawa, pasikat. Nagpasa ng pangatlo, nagpasa pa ng pang-4. Ito ang pinakamasaya. In-archive yung 3, tapos yung pang-4, diretso, pinapirmahan. Anong hindi mali dun? Tangin na talaga tong mga makakali. Kaya nga kayo kaliwa kasi mali kayo. Kasi kung tama kayo, nasa kanan sana kayong mga hayop kayo. Nakapaloob sa mosyon ng grupo ang argumento na walang grave abuse of discretion ang Kamara sa inihang impeachment complaint laban kay VP Sara. Paano walang grave abuse of discretion? Paano walang grave abuse of discretion? Meron nga kayong 4 na i-file. Isa lang dapat, tapos pagdidesisyonan, impeach or not impeach, ganun. Ano nangyari sa una, pangalawa, pangatlo? Ba't yung pang-4 ang ginamit nyo? Kahit mali, tinuloy nyo pa rin. Hindi ba grave abuse of discretion yan? Kasi nga, kayo yung mayroong discretion, inabuso nyo yung discretion nyo, yung kapangyarihan nyo, nilabag nyo yung batas. 1 year bar rule. 4 yung i-file nyo in 1 year. Hindi ba kayo bobo nun? Tanginan nyo, hindi kayo marunong umintindi? Hindi rin daw nalabag ang 1 year ban rule at ginampanan lang ng Kamara ang... Tanginan nyo, kayo na tama. Mga gago kayo. Kung tama naman pala kayo, ba't pa kayo nagsasampa ng motion dyan sa Supreme Court? Magtayo na kayo sarili nyo Supreme Court. Tapos magdesisyon na rin yung korte nyo na yun. Hindi ko nga lang alam kung may makikinig sa inyo. Kasi sa Supreme Court ng Pilipinas, may nakikinig na mga senado. Ewan ko sa inyo kung sino makikinig sa inyo. Gano'n na lang gawin natin. Magtayo kayo ng sarili nyong planeta. Magtayo kayo ng sarili nyong mundo. Ganyan. Pucha, yung kayo lang ang magaling. Tapos magsama-sama kayo, magparami kayo dun. Umalis na kayo sa Pilipinas para mas maganda. Kasi hindi kayo pakikinggan sa Pilipinas sigaw kayo ng sigaw nung 1970s pa. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari sa mga pinaglalaban nyo. Ibig sabihin, it's about time. Lumayas na kayo sa Pilipinas. Tapos magtayo na kayo ng sarili nyong isla, katulad ng ginawa ng China dyan sa South China Sea. Tayo kayo sarili nyong isla, tapos putang ina nyo, kayo lang ang tama. Huwag kayong magpapasok doon, kayo lang.
constitutional authority nito nang i-endorso at dalhin sa Senado ang articles of impeachment. Gate ng grupo, ang impeachment proceedings ay isa sa mga constitutional remedy ng taong bayan laban sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Taong bayan na naman. Utangin na, taong bayan talaga ha. Sigurado kayo, taong bayan, gusto kayo ha. Mamaya makikita natin. Kaya hindi raw dapat i-archive o isang tabi ang impeachment complaint laban sa bise dahil ang Sabi ko nga sa inyo, buti nga in-archive kasi pag in-archive, pwedeng buhayin. Pag nagdesisyon ulit ang korte, pwedeng buhayin. Kaya lang, ito masaklap ha. Katulad ng sinasabi ko kapon. Meron kayong motion for reconsideration. Hindi ba? Siyempre, yung motion for reconsideration na yan, matatapos lang yan kapag dinismiss yung motion for reconsideration, binasura. Papaano nga kung hindi ibasura ng Supreme Court yung motion for reconsideration yung mga gunggong kayo? Kasi kayo, ang tanga-tanga nyo eh. Kung sana inantay nyo na lang na mag-February, 7 buwan na lang naman, pag nag-February, pwede na kayong mag-file ulit ng panibagong impeachment kay Inday Sara, tama? Nag-file kayo ng motion for reconsideration. Siyempre, pag final nyo yung motion for reconsideration, hindi dinismiss ng Senate yung kanilang yung impeachment kay VP Sara, bukas pa yung impeachment kay VP Sara, anong ibig sabihin nun? Pag bukas pa yung isa, alam nga naman, mag-file ka na naman ng panibagong kaso, di ba? Panibagong impeachment. Hindi ba may double jeopardy? Although hindi pa naman tapos yung double jeopardy kasi kapag sinasampahan, hindi ka na pwedeng sampahan ng parehas na kaso. Kapag ka na-dismiss na, hindi ba? Ito open pa. Magsasampa na naman kayo ng panibagong impeachment habang open pa itong unang impeachment. Kaya nga sabi ko, mali yung pagkaka-file nyo ng motion for reconsideration kasi aminin nyo na lang, talo kayo dito, and then palakasin nyo yung susunod na impeachment para kay VP. Yan problema, may motion kayo, so open, bukas pa yung kaso, ibig sabihin. Kung bukas pa yung kaso, magfa-file kayo ulit ng impeachment, anong sasabihin ng Senate? Wait lang, meron pa tayong una eh. Di ba? Hindi ba ayaw nyo ipa-dismiss sa amin o may naka-archive? Ibig sabihin naka-archive, naka-open pa yan. Kaya lang, parang parang comatose yan. Yung kaso na yan, putsakin, ang bumubuhay na lang dyan, yung tawag dito, makina. Patay na yung kaso na yan, pero dahil ayaw nyo pang ilibing, ayaw nyo pang putulin yung life support niya, ayan, bayaan natin siya dyan, humihinga pero tulog, hindi ba? Ganun. Ngayon, magsasampa kayo sa February, another impeachment. Sasabihin na Senate, wait lang. Meron pa, humihinga pa. Buhay pa yan. Ayaw nyo naman patayin yan. So saka na tayo mag-file ng ulit ng panibagong impeachment kapag na-desisyon na ng Supreme Court yung motion nyo. May motion kayo, di ba kayo may gusto niyan? Ngayon, paano kung mga 3, 4, 5 taon yung motion, patay na. Tapos na. Presidente na si Inday Sara noon. Kasalanan niyo yan. Kung kasalanan nyo, kung hindi sana kayo nag-motion, di buhay pa yan. Hindi ba ganyan naman, yan ang gusto nyo mangyari, di ba? Hindi ba ganyan gusto nyo mangyari? Ayaw nyo patayin tong impeachment. Kasalanan nyo yan. Question dito ay ang maling paggamit ng pondo. Sa kabuuan, 3 motion na ang nakabinbin sa SC. Kabilang dyan ang inihain ng Kamara at Isang Bayan Coalition. Imagine mo 3 yung motion nyo, putangin na nyo, patay kayo. Patay kayo. Kung yung decision, yung motion kay yung motion kay let's say motion ni speaker. Dinismiss yun. Binasura. Pwede ba kayo mag-file ulit? Hindi pa yan tapos. Meron pa 2 3 yung pinasa eh. So kung halimbawa ibininbin niyang 3 na yan ng ilang taon. Di patay, hindi kayo makakapag-impeachment kayo kay BP Sara sa susunod na taon. Bobo. Ayan, kasalanan niyan. Galing-galingan kayo, ayan na. Kay dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat din mag-isip ng mabuti ang mga senador at huwag na nilang hintayin na singirin sila ng taong bayan. Narito ang kanyang pahayag. Maasa pa rin kami dahil marami namang desisyon ang Supreme Court. In the past na-reverse. Ito mga bobo nagsalita na naman. Marami na daw desisyon na ni-reverse. Marami nga, pero wala nga unanimous.
Wala pang ang unanimous decision na na-reverse. According to Marcoleta, alam ka naman, niwala ako sa iyo, talunan ka. Teacher ka ngang bobo ka pa mag-English eh. Wala ka nga daw sa listahan ng mga let passer eh. Yung mga listahan ng mga teacher eh. Tapos Teacher Castro, tinatawag mo sa sarili mo, ulul ka. Putang ina mo, paano ikaw ang paniniwalaan ko tungkol sa batas? Eh, parang nagpagawa ako ng bahay sa tubero. Ilan to, di pa naman manahimik. Huwag mo sasabihin, boses ka ng taong bayan, ulul. Hindi ka nga nanalo eh. Tangina, nasa dulo ka nga eh. Ibig sabihin, ayaw sa'yo ng taong bayan, tapos sasabihin mo, boses na naman ng taong bayan yan. Gago, di sana nanalo kayong mga makabayad. Nung tumakbo kayo ng, ni isa sa inyo, wala nanalo eh. Tangina nyo, sinusuka kayo ng Pilipinas. Ang pinagsasasabi nyo? So, ito ang tanong lang, kung maibabasura ito, ang tanong dyan, asan yung 612.5 million? Ito yung tanong ng taong bayan eh. Kaya... Tangina nyo. Tanong kayo ng tanong. Sinagot na nga kung nasan yun eh. Hindi ba may listahan nga kayo? May pinapakita si Joel Chua na listahan saan napunta yung pera. May pinuntahan yung pera. Hindi ba? Hinahanapan nyo ng resibo. O hindi ba nga, sabi ko nga sa inyo, COA na nagsabi walang problema. Walang problema sa paggastos ng pondo. Hanapin nyo sa COA. Hinahanap nyo sa TV5 yung pera kung saan napunta. Tangin na itong mga to. Magtrabaho ka kasi sa COA, mag-apply ka dun. Mag-apply ako sa COA tapos lahat ng mga accounts ng mga Duterte, kalkalin mo. Hindi ka naman COA tapos nagtatanong ka saan napunta yung pera. Tangin na yun, daming sinayang na pera ni Romualdez tsaka ni Marcos, hindi nyo tinatanong saan napunta. Tapos yung 600 million ni Inday Sara, nahanap nyo saan napunta, may listahan nga siya eh. Di ba meron pa nga doon, dinala dito sa safe house na to. Di ba sabi nyo, mahal naman na safe house na to. Sobra naman mahal ng safe house na to, 1 milyon. Hindi ba alam nyo kung saan napunta, kaya lang ayaw nyo tanggapin kung saan napunta. Yun ang problema doon. Di ba may listahan kayong ganyan. Ito yung budget, nakalagay doon yung equal, ito yung boom, boom, boom. Naka-itemize eh. Pucha, hindi nyo tinatanggap. Hindi nyo tinatanggap. Hindi, overpriced yan. Di ibig sabihin, alam ko saan napunta. Alam nyo kung saan napunta. Ayaw nyo lang tanggapin kung saan napunta. Kasi gusto nyo nga pasamahin si Inday Sara. Gago rin to mga to eh. Dapat sa inyo talaga, ilibing kayo ng ilibing kayo ng patiwarik eh. Hindi pwede itong i-archive, hindi pwede itong itago. No? Kailangan talagang sagutin ni Sara Duterte itong impeachment. Bugok talaga eh. Ngayon, ipakikita ko sa inyo. Alam nyo kung anong pinaggagawa nitong mga to? Alam nyo kung anong pinaggagawa nyo? Nakakahiya. Oo, nakakahiya. Nakakahiya. Oo. Ano ha? Ito. Nakakahiya. Ayan. Ayan, nakakahiya. Nakakahiya daw kayo, sabi ni. Nakakahiya. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Bakit natin nasabi nakakahiya? Sinasabi nila sila ang boses ng taong bayan. Tingnan nyo ginagawa sa kanila ng taong bayan. Ha? Tingnan nyo. Nakita nyo? Nakita nyo? Ulit. Nakita nyo yun? Alam nyo kung sino yun? Ha? Alam nyo kung sino yun? Si ano yun? Si nakakahiya. Sabi niya, sila daw ang boses ng taong bayan. Pero kita mo, binababoy sila ng taong bayan. Di ba? Hindi sila nire-respeto ng taong bayan. Hindi takot yung taong bayan sa kanila. Kinukumpronta sila kapag may pagkakataon. Taong bayan ito ha. Nakita siya sa grocery. Anong ginawa nung isang Pilipino? Sinisigawan siya ng Duterte. Ano nagawa niya? Ngiwi, ganun. Wala naman pala takot eh. Hindi ba? So akala ko ba, kayo ang boses ng mamamayan, putang ina yung mga mamamayan, pinagtatawanan kayo. Ayan sige, tingnan natin. Natawa lang siya. Wala. Walang nagawa. Kala mo matapang. Panay ang banat sa mga Duterte nung kinumpronta ng mga Duterte supporter o mga Pilipino na nagmamahal sa mga Duterte, ganun lang, ngiti. Di ba? Bakit? Busog. Busog na busog sila sa ginagawa nila sa mga Duterte.
Busog na busog ang mga bulsa ng mga kupal na yan sa pang propaganda para sa mga Duterte. Pero pag kinumpronta mo, takot. 'Di ba? Taong bayan, lagi nilang ginagamit, boses ng taong bayan. Boses ng taong bayan. Hinahanap ng taong bayan. Kinukumpronta sila ng taong bayan, wala silang masagot. Ano ngayon? 'Di ba? Yan ang mga kupal na mga congressman natin na walang mga alam sa buhay. Ang tawag diyan, Nakakahiya. tama. Ano pa? Nakakahiya. Oo, nakakahiya. Ang tatapang magsalita tungkol sa mga Duterte, pero kapag kinumpronta ng mga Duterte, nanginginig. Takot na takot. Hinahamon nga yan na suntukan ng isang DDS na bakla din eh. Yung bayot din na DDS. Hindi nga lalaban yan eh. Magaling lang ngumaw-ngaw mga yan. Pero kapag ka talagang inano mo, pinersonal mo, takot naman ang mga hayop na yan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.